Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa mga manong Kristo na hindi na po naisama sa banal na aklat o sa Holy Bible. Ngayon po, meron po tayong bagong babasahin mula sa bagong panitikan, ang aklat na mga lihim ni Propeta Enoch. Ang bagong fragment na ito na sinaunang panitikan ay nahayag sa pamagitan ng ilang manong Kristo na natagpuan kamakailan lang sa Russia at Serbia at hanggang sa ngayon ay napanatili lamang sa Slovenic. Kaunti ang nalalaman tungkol sa pinagmulan nito maliban na sa kasalukuyang anyo nito ay isinulat ito sa isang lugar tungkol sa simula ng panahon ng Kristiyano. Ang huling editor nito ay isang Grego at ang lugar ng komposisyon nito, Egypt. Ang halaga nito ay nakasalalay sa hindi mapag-aalinlangan, impluwensang naidulot nito sa mga manunulat ng bagong tipan. Ang ilan sa mga madilim na sipi ng huli ay hindi maipaliwanag nang walang tulong nito. Bagamat ang mismong kaalaman na ang gayong aklat ay umiiral sa loob ng malamang na 1,200 taon, gayunpaman ay ginamit ito ng parehong Kristiyano at erehe sa mga unang siglo at bumubuo ng isang pinakamahalagang dokumento sa anumang pag-aaral ng mga anyo ng sinaunang Kristiyano. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay lang ng isang panalita na mula sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na gabayan nawa tayo sa ating kapahayagan patungkol dito sa aklat ng mga lihim ni Propeta Enoch. Unang kabanata. May isang matalinong tao, isang dakilang manggagawa, at ang Panginoon ay naglihi ng pag-ibig para sa kanya at tinanggap siya upang siya ay mamasdan ang pinakamataas na tahanan at maging isang saksi ng matalino at dakila at hindi maisip at hindi nababago na kaharian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang ang napakakahanga at maluwalhati at maliwanag at maraming mata na posisyon ng mga lingkod ng Panginoon, at nang hindi naabot na trono ng Panginoon, at ang mga antas at pagpapakita ng walang laman na hukbo, at nang hindi maipaliwanag na ministeryo ng karamihan ng mga elemento, at ang iba't ibang aparisyon at hindi maipaliwanag na pag-awit na hukbo ng mga kirubin, at nang walang hanggang liwanag. Noong panahong iyon, sabi niya, nang matapos ang aking 165 taon, naging anak ko ang aking anak na si Matusal. Pagkatapos nito, nabuhay din ako ng 200 taon at natapos ang lahat ng mga taon ng aking buhay ng 365 taon. Noong unang araw ng unang buwan, ako'y nag-iisa sa aking bahay at nagpapahinga sa aking higaan at natutulog. At nang ako ay nakatulog, ang malaking kabagabagan ay bumangon sa aking puso. At ako'y umiyak kasama ng aking mga mata sa pagtulog, at hindi ko maintindihan kung ano ang kabagabagang ito o kung ano ang mangyayari sa akin. At napakita sa akin ang 2 lalaki na totoong malaki, kung kaya't hindi ko nakita ang ganito sa lupa. Ang kanilang mga muka ay nagniningning na gaya ng araw. Ang kanilang mga mata ay gaya rin ng nagniningas na liwanag. At sa kanilang mga labi ay lumalabas ang apoy ng may kasuutan at pag-awit ng iba't ibang uri ng anyo na kulay ube. Ang kanilang mga pakpak ay mas maliwanag kaysa sa ginto. Ang kanilang mga kamay ay mas maputi kaysa sa nyebe. Nakatayo sila sa ulunan ng aking higaan at sinumulang tawagin ako sa aking pangalan. At bumangon ako sa aking pagkakatulog at nakita kong malinaw ang 2 lalaking iyon na nakatayo sa harap ko. At ako'y bumati sa kanila at ako'y natakot
at ang anyo ng aking muka ay napalitan ng takot. At ang mga lalaking iyon ay nagsabi sa akin, "Lakasan mo ang iyong loob, Enoch. Huwag kang matakot. Ipinadala kami ng walang hanggang Diyos sa iyo. At narito, sasampa ka ngayon sa langit na kasama namin. At sasabihin mo sa mga iyong anak at sa buong sambahayan mo ang lahat ng kanilang gagawin nang wala ka sa lupa sa iyong bahay. At huwag kang hahanapin ninuman hanggang sa ibalik ka ng Panginoon sa kanila." At ako ay nagmadaling sumunod sa kanila at lumabas sa aking bahay at ginawa ang mga pintuan gaya ng inuutos sa akin at tinawag ang aking mga anak na lalaki na sina Matusal at Regem at Gaydad at ipinaalam sa kanila ang lahat ng mga kahangahangang sinabi sa akin ng mga lalaking iyon. Makinig sa akin, mga anak ko. Hindi ko alam kung saan ako paroroon o kung ano ang mangyayari sa akin. Ngayon nga, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magsitalikod sa Diyos sa harap ng walang kabuluhan na hindi gumawa ng langit at lupa, sapagkat ang mga ito ay malilipol at ang mga sumasamba sa kanila, at naway gawing tiwala ng Panginoon ang inyong mga puso sa takot sa Kanya. At ngayon, mga anak ko, huwag isiping sinuman na hanapin ako hanggang sa ibalik ako ng Panginoon sa inyo. Nangyari na nang sabihin ni Enoch sa kanyang mga anak na dinala siya ng mga anghel sa kanilang mga pakpak at dinala siya sa unang langit at inilagay siya sa mga ulap. At doon ako tumingin at muli akong tumingin sa itaas at nakita ang Aether at inilagay nila ako sa unang langit at ipinakita sa akin ang isang napakalaking dagat na mas malaki kaysa sa makalupang dagat. Dinala nila sa harap ko ang mga matatanda at pinuno ng mga utos ng bituin at ipinakita sa akin ang 200 anghel na namamahala sa mga bituin at ang kanilang mga paglilingkod sa langit at lumilipad sa kanilang mga pakpak at lumiligid sa lahat ng naglalayag. At dito ako ay tumingin sa ibaba at nakita ang mga kayamanan ng niyebe at ang mga anghel na nag-iingat ng kanilang kakilakilabot na mga kamalig at ang mga ulap kung saan sila lumalabas at kung saan sila pumapasok. Sila ay nagpakita sa akin ng yaman ng hamog na parang langis ng olibo at ang anyo ni Yaon na gaya ng lahat ng bulaklak sa lupa. Marami pang mga anghel na nagbabantay sa mga kayamanan ng mga bagay na ito at kung paano sila ginawang magsara at magbukas. Ikalawang kabanata. At dinala ako ng mga lalaking iyon at dinala ako sa ikalawang langit at ipinakita sa akin ang kadiliman, higit pa sa makalupang kadiliman. At doon ay nakita ko ang mga bilanggo na nakabitin, nagmamasid, naghihintay sa dakila at walang hanggang paghatol. At ang mga anghel na ito ay mukhang madilim, higit pa kaysa sa makalupang kadiliman, at walang tigil na umiiyak sa lahat ng oras. At sinabi ko sa mga lalaking kasama ko, bakit ang mga ito'y walang humpay na pinahihirapan? Sinagot nila ako, ito ang mga apostata ng Diyos na hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos, ngunit kumuha ng payo ayon sa kanilang sariling kalooban at tumalikod kasama ng kanilang prinsipe na siya ring nakatali sa ikalimang langit. At ako'y naawa sa kanila at kanilang binati ako at sinabi sa akin, lalaki ng Diyos, ipanalangin mo kami sa Panginoon. At sumagot ako sa kanila, sino ako? Isang taong mortal na dapat kong ipanalangin
ang mga anghel? Sinong nakakaalam kung saan ako pupunta? O kung ano ang mangyayari sa akin? O sino ang magdarasal para sa akin? At kinuha ako ng mga lalaking iyon mula roon at dinala ako sa ikatlong langit. At inilagay ako roon at tumingin ako sa ibaba at nakita ang mga ani na mga lugar na ito na hindi pa nakikilala sa kabutihan. At nakita ko ang lahat ng matatamis na namumulaklak na puno at namasdan ang kanilang mga bunga na mabango at lahat ng pagkain na dala ng mga ito ay bumubula ng mabangong pagbuga. At sa gitna ng mga punong kahoy ng buhay, sa dakong iyon, kung ang saan ang Panginoon ay nagpapahinga kapag siya ay umahon sa paraiso. At ang punong kahoy na ito ay hindi maipaliwanag na kabutihan at halimuyak at pinalimutaan ng higit bawat bagay na umiiral. At sa lahat ng panig, ito ay nasa anyong ginto at mapula at parang apoy at sumasaklaw sa lahat. At ito ay may ani mula sa lahat ng mga bunga. Ang ugat nito ay nasa hardin sa dulo ng lupa. At ang paraiso ay nasa pagitan ng kabulukan at kawalang kasiraan. At ang dalawang bukal ay lumalabas na naglalabas ng pulot-pukyutan at gatas, at ang kanilang mga bukal ay naglalabas ng langis at alak, at sila ay naghihiwalay sa apat na bahagi, at ang lumiligid sa tahimik na landas at bumababa sa paraiso ng Eden, sa pagitan ng kabulukan at ng kawalang kasiraan. At mula doon sila ay humayo sa kahabaan ng mundo at magkaroon ng pag-ikot sa kanilang bilog na maging tulad ng iba pang mga elemento. At dito ay walang punong hindi namumunga at ang bawat lugar ay pinagpala. At merong 300 anghel na napakaliwanag na nag-iingat sa hardin at may walang humpay na matamis na pag-awit at walang tahimik na mga tinig na naglilingkod sa Panginoon sa lahat ng araw at oras. At sinabi ko, napakatamis ng lugar na ito. At sinabi sa akin ng mga lalaking iyon, ang lugar na ito, o Enok, ay inihanda para sa mabubuti na nagtitiis ng lahat ng uri ng pagkakasala mula sa mga yaong nagpapagalit sa kanilang mga kaluluwa, na nag-iwas ng kanilang mga mata mula sa kasamaan at gumagawa ng matuwid na paghatol at nagbibigay ng tinapay sa nagugutom at nagtatakip sa mga hubad ng damit at ibangon ang mga nahuhulog at tinutulungan ang mga nasugatang ulila at lumalakad ng walang kapintasan sa harapan ng Panginoon at naglilingkod sa Kanya ng nag-iisa, at para sa kanila ay inhanda ang lugar na ito para sa walang hanggang mana. At ang dalawang lalaking iyon ay dinala ako sa hilagang bahagi at ipinakita sa akin doon ng isang napakapangit na lugar, at mayroong lahat ng uri ng pagpapahirap sa lugar na iyon, malupit, nakadiliman, at walang liwanag na dilim, at walang liwanag doon, ngunit ang madilim na apoy ay patuloy na nagniningas, mataas, at may nagniningas na ilog na lumalabas, at ang buong lugar na iyon ay apoy sa lahat ng dako, at saan man may hamog na nagyelo, at uhaw at nanginginig, habang ang mga gapos ay napakalupit, at ang mga anghel ay natatakot at walang awa, na may dalang galit na mga sandata. Walang awa, pagpapahirap, at sinabi ko, sa Aba, totoong kakilakilabot ang lugar na ito. At ang mga lalaking iyon ay nagsabi sa akin, ang lugar na ito, o Enok, ay inahanda para sa mga gayong tumapastangan sa Diyos, na sa lupa ay nagsasagawa ng kasalanan laban sa kalikasan, na kung saan ay katiwalaan ng mga bata
ayon sa sodomikong paraan, paggawa ng mahika, mga engkanto at malademonyong pangkukulam, at na ipinagmamalaki ang kanilang masasamang gawa, pagnanakaw, kasinungalingan, paninirang puri, inggit, pag-aalipusta, pakikiapid, pagpatay, at sinumpa ay nagnanakaw ng mga kaluluwa ng mga tao, na nakikitang inaagaw ng mga mahihirap ang kanilang mga ari-arian, at ang kanilang mga sarili ay yumaman, na sinasaktan sila para sa iba, mga kalakal ng lalaki na kayang bigyan ng kasiyahan ang walang laman, ginawa ang gutom na namamatay, makapagdamit, hinubara ng hubad, at hindi kumikilala sa kanilang lumikha, at yumukod sa mga walang kaluluwa, walang buhay na mga Diyos na hindi nakakakita o nakakarinig, mga walang kabuluhang Diyos na nagtayo rin ng mga larawan, tinabas at yumukod sa maruming gawa ng kamay, sapagkat ang lahat ng ito ay hinahanda ang dakong ito sa gitna ng mga ito para sa walang hanggang mana. Amen. Magkakaroon po tayo ng 3 kabanata na way tunghayan sa susunod. Maraming salamat po, mga kapatid. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.